Hindi pwedeng portion-portion lang yung tinatrabaho natin. So, para maibsan talaga yung bahan dito sa mga, lalo na para sa mga estudyante natin dito sa lab, kailangan talaga mag-coordinate tayo ng mabuti sa City of Manila. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon. Nagpapasalamat si President kasi ngayon, napakaganda na ng coordination. Natutusan tayo ni Pangulo. Pinapamadali niya ako lahat ito eh. Nakita ka kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga gun control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? So, sabi ko, Mr. President, slowly but surely nagagawa. Pero importante talaga sa mga project na coordinated tayo sa syudad. Kasi kung hindi, ayan naman, hindi na naman nag-uusap, kanya-kanya ginagawa, eh, tapos magtuturuan na naman kapag nagbahan ko, dito ko na naman. So, may nagpapasalamat tayo ngayon, kaya ito. Tapos, bibisitahin din namin yung Bonifacio sa may Rojas Boulevard. O yung tourist din sa harap ng Manila Hotel. Kaya natin nagbabahan. Tapos, in the next few weeks, madagas kami dalawang kasama ni Orme. Kasi yung mga pumping station natin, gagawin na yung sunod apong na na naman yung history ko, 5-6 years na yun. Huwag na nangyayari. Eh, testingin na namin ni Orme. Tapos may tatapang pumping station sa Rojas Boulevard na nagreklamo din madalas ni Orme kasi hindi na mapagalan ng OWS. Yung power na, yung abad, saka yung electric. Bibisitahin na rin namin in the next week. So, tuloy-tuloy lang kami. So, double time kami. Mabilis naman tuloy natin. Kamukha ni Orme, bilis-kilos dito. Siguro si Orme muna. Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Presidente at sa DPWH. No? As you can see, nung pumasok si Secretary Grace as DPWH, bumilis bigla itong Top Avenue. It's been a while. No? Di Bonifacio. Itong Alaw, Bonifacio. And to complement yung action ng national government, yung luluhan nito, which is nakikita nyo ngayon, ay dinevelop naman natin yung buong paligid ng Loton, hanggang Basa at Aroseros, wherein doon natin nilagay naman yung mga box culvert, single barrel, double barrel, and triple barrel. Para yung ginawa dito ng Office of the President through the DPWH, sasaluhin doon. Tapos yung MMDA naman, yung dulo, pinakadulo nito on this going north is the MMDA pumping station, which kasama ko rin si Chairman Artes na nagbisita na inaayos din nila. Tapos ito naman gagawin naman natin towards west, ginawa na rin ng DPWH, and hopefully yung gagawin ng DPWH na i-fix yung mga pumping station na hindi na power up in the past, siguro in a couple of weeks mapower up so that magamit natin na maibsan yung stagnation ng tubig sa Avenida or Top Avenue. At ito naman ay tuloy-tuloy dahil may ginagawa rin ng DPWH sa Taura, sa Pedro Hill, Remedios, and so on and so forth. And we are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. But ang pinabantayan namin ngayon, kung saan nagkaroon ng new installation, new development, maging effective pa. And asset test of the development itong darating na June. That includes the development of the local government of Manila, DPWH, MMDA. So tatlong ahensya na pamala na nagtulong-tulong na. At saka gusto ko rin na patotohanan yung sinabi ni Secretary Bass na talagang mabigat yung tagubilin ni Presidente Marcos na ayusin yung ating flood control sa Manila at Metro Manila. So we're very happy and grateful na malaking resources ng national government is being poured to the city of Manila. So tuloy-tuloy lang. Malayo pa ha. So, huwag kayong masyado mag-expect masyado. But
winawardi-warde. Tapos may proper coordination sa different agencies, especially national government and local government. Okay. Bago yung tanong yan, sisiguraduhan ko yung sinabi ni Mayor, importante maintindihan ng mga kababayan na yung solusyon sa baha, hindi kami yan isa. Marami yan at kabit-kabit yan kung konektado. Yung pag-improve ng drainage, yung pag-drench natin dyan sa Bagete, mamaya papakita ko rin yung ginagawa natin dyan. Yung mga pumping station, nakayanan na natin pailan yung pamirahin. Yung mga ginagawa ni Yorme na pagpapalaki ng mga box culverts sa may harap ng city o lahat yan, konektado. Kaya napaka-importante talaga na nag-uusap yung lokal at yung nasyonal. Dati kasi kulang sa ganun. Minsan nga halos hindi nag-uusap. Kaya nagkakanya-kanya. So, yun ang sinabi ni Presidente na hindi na pwede. Kaya lahat nag-uusap. Dapat nag-uusap. Problema sa budget. Sabi ni Yorme yun. Ano yun? Naalala mo nung araw, nung vice mayor ako, no? Umabot ang tubig yan. But the city government acquired the machinery enough to additional horsepower to pump out the water sa lagos nila. Pero nung nakaraang napansin mo pa, bagamat nagbaha dito pero hindi nalunod ang lagos nila. It's a very critical road. Pag yan ang nagsara, major artery yan with regard to intercity bridge crossing. So maapektuhan ng Metro Manila pagka nagsara yan. But bagay na pinagpapasalamat ko naman sa City Engineering Office na nakatutok naman talaga sila. At saka yan, dinevelop yan ng city government. Naalala mo yung nire-request ng mga motorista ngayon makinis na makinis bago semento yung lagos nila. Plus, on top of that, the machine to pump up the water kasi malalim. But so far, cross finger kung ano nangyari last year, sana yun din ang ina-expect natin na hindi mabara, hindi masara na flood water ang lagos. Hindi na lamoy nila. Para ba sila lamoy nila dyan? Thank you. Sir, for the record po, kailan siniwalan yung drainage project and kailan natapos? January. Just this year. Pero ang problema dito, matagal na ito eh. Kaya narinig na ako ng assistant natin. Pero, yung nag-take over na sa tapos pinisita na ito February, March. Tapos, talagang sinigurado natin na bago magtagila matapos. Advance pa to kasi dapat unexpected natin mga June. Pero mga June 3 weeks in advance. Importante lang talaga nakatuto yung mga district engineers natin ay magasap. Alam mo, yung mga district engineers, ibang pinagmamalasakitan nila. Natin na Bonifacio, ang tagal yung nakatenga yun, may natapos na. Bakit po natenga tong drainage? Iba-ibang problema, pero it's really kulang sa tuto. Alam mo, pag hindi tinututukan ng DE o ng PWH, yung pagdavista, ganun talaga mangyayari, babagal-bagal. Pero pag nakatuto, open-petics yan. Pero pag nakatuto, at alam na may consequence, ibig sabihin, kapag hindi mo namit yung deadline, may financial consequence dun sa kontratista, may liquidated damages yun, yung masakit mo. Ang problema dati, tapos yung mga kontrakto, i-impose yung penalty, matapos ang case. Pero ngayon, wala. Secretary, nag-visit din po kayo doon sa Estero de Valete. Ano po yung naging observation nyo and yung gagawin po ng DPWH? Nag-dredge tayo kasi na, kaya kasi ang tapo ng tubig dahil pero kapag yun na puno, magbabago yun. Kaya ngayon, palalimin na. Yun ang ginagawa natin na yun, may open content. NCR. Ngayon, ang napansin natin, hindi naman, so sabi ko kay Tika, kaya lang, maliit na bangko on March para bumilis yung pagpapalan. Kasi
Sama kayo. Bonifacio Drive, kanto ng Manila Hotel. Bonifacio Drive.